Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ika Pabilio, shoutout kay Sheldon. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3,341 hanggang 3,345. Ang mga salita ni Nanggang Bolang ay tuwirang nagpapatayo kay Yor sa parehong lugar, ganap na hanggal. Sa sarili kong isla, nakilala ko ang isang taong hindi nakamaskara, kundi isang maliit na bata. Sa palagay ni Yor, ang ganitong uri ng tao ay walang kwalifikasyon na umalis sa isla ng buhay dahil siya ang padre de pamilya Nanggang. Pero hindi niya akalain na kapag sinabi niya kay Nanggang Bolang ang tungkol dito ay magiging ganito. Anong ginagawa mo pa? Bilisan mo. Nakita ni Nanggang Bolang si Yor na nakatayo sa iisang lugar, na may malamig na mukha. Pabayaan ang kanyang anak na babae, kahit na ang sino man sa isla ay nasaktan sa Aaron, ito ay magiging parehong katapusan. Ang Aaron ngayon ay isang invincible figure para kay Nanggang Bolang, dahil sa kanyang kakayahan, madali niyang sirain ang pamilya Nanggang, na hindi kayang labanan ni Nanggang Bolang. Dad, bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Hindi alam ni Yor kung bakit. Hindi niya maisip kung bakit gusto niyang humingi ng tawad sa isang batang lalaki, at ito pa rin ang kanyang tahanan. Kahit na iba ang pagkakakilanlan ng batang iyon, makapangyarihan kaya siya gaya ng pamilya Nanggang. Nang marinig ito ni Nanggang Bolang ay lalo siyang nagalit. Bakit? Bakit pa? Aaron, iyon ay ang parehong pagkakaroon ng Diyos. Anong mga kwalifikasyon mayroon ang mga mortal para masaktan ang Diyos at gumawa ng tama sa Diyos? Mula sa sandaling na-provoke mo siya, tama man o mali, dapat kang humingi ng tawad. Sa tingin mo ba talaga kayang gawin ng pamilya Nanggang ang anumang gusto nila sa harap ng sinuman? Malamig na boses ni Nanggang Bolang. Hindi ba dapat ganito? Kinokontrol ng pamilyang Nanggang ang pinakamalaking pribadong ekonomiya sa mundo. Wala ba silang karapatang gawin ang lahat ng gusto nila? Hindi, ayoko. Nagngangalit si Yor at sinabing ayaw niyang mawalan ng mukha sa harap ng isang maliit na bata. Nang marinig ang pagtanggi ni Yor, lalong nagyelo si Nanggang Bolang. Lumapit siya kay Yor at hinawakan ang buhok niya. Sa sandaling ito, tila hindi na siya ang paboritong anak ni Nanggang Bolang, maging si Nanggang Bolang ay hindi na rin siya tinuring na anak. Gusto mo bang masira ang buong pamilya Nanggang sa iyong mga kamay? Hindi ko hahayaang gawin mo iyon. Sa pamamagitan nito, hinailan ni Nanggang Bolang ang buhok ni Yor upang hanapin ang Aaron. Kahit gaano pa kahirap ang Yor at kung gaano kasakit ang kanyang pagsigaw, hindi nagpatinag si Nanggang Bolang. Sa sandaling ito, tila napagtanto ni Yor ang kaseryosohan ng bagay na ito, dahil hindi pa siya tinatrato ni Nanggang Bolang ng ganito, at ang matigas na ugali ni Nanggang Bolang ay nagpaparamdam din kay Yor na ang Aaron ay hindi simple. Dad, hayaan mo muna ako, sigaw ni Yor. Nagkunwaring hindi narinig ni Nanggang Bolang, ngunit hindi man lang pinansin. Sa daan, marami akong nakilalang mga tao ng pamilya Nanggang. Nang makita nila ang sitwasyong ito, natarante sila, ngunit walang nang ahas na pigilan si Nanggang Bolang, o itanong man lang ang dahilan. Simple lang, bagamat ang islang ito ay kabilang sa pamilya Nanggang, si Nanggang Bolang ang tunay na may-ari. Kahit wala si Nanggang Bolang, wala talagang pamilyang Nanggang. Kaya naman, hindi na kailangang ipaliwanag ni Nanggang Bolang kahit kanino. Bukod dito, walang sino man sa islang ito ang nangahas na maghimagsik laban kay Nanggang Bolang, o gumawa ng mga bagay laban kay Nanggang Bolang. Ano ang sitwasyon? Kadalasan si Yor ang pinakapaboran.
Ang nangyari ngayon ay ikinagalit ng may-ari. Who knows, I think I'm too spoiled, so I'm lawless. I've made some big mistakes. Hindi nagtagal, nalaman ng buong pamilya Nangang ang tungkol kay Yor, ngunit hindi nila alam kung bakit. Nang dalhin ni Nangang Bolang ang Yor sa VIP area kung saan nakatira ang Aaron, ang mga taong iyon sa pamilya ay nagsimulang magsalita tungkol dito. Bagamat hindi pa nila nakikilala ang Aaron, alam nilang lahat na ang isang hindi pa nagagawang VIP sa isla ay direktang nakatira sa isang VIP area na hindi pa nagagamit sa isla. Sa ganitong paraan, parang na-offend ni Yor ang VIP, kaya naman galit na galit si Nangang Bolang, na nagiging sanhi din ng pagbabantay sa iba. Sa iyong mga tuhod, matapos bitawan ang buhok ni Yor, marahas na sinabi ni Nangang Bolang na ayaw niyang siyasatin ang proseso ng mga bagay-bagay, dahil mayroon siyang sariling paghuhusga sa kanyang puso kung sino ang tama at kung sino ang mali. Sa katayuan at kakayahan ni Aaron, hindi niya ma-provoke ang Yor ng walang dahilan. Tanging si Yor lang ang magpupukaw sa Aaron sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang pamilyang Nangang. Hindi magkasundo ang mukha ni Yor. Siya ang pinakapabor na anak na babae. Paano siya nakaluhod ng basta-basta? At kung alam ito ng ibang mga tao sa pamilya Nangang, pagtatawanan siya ng mga kapatid na iyon. Paano sila maaaring tumingin at kumilos sa hinaharap? Dad, can't you save me some face? Humihingi ako ng tawad sa publiko. Paano ako mabubuhay sa isla sa hinaharap? Mukhang nakakaawa si Yor. Parang gusto niyang mamagitin kay Nangang Bolang sa ganoong paraan. Gayunpaman, ang antas ng pagmamalasakit ni Nangang Bolang sa bagay na ito ay lampas sa imahinasyon ni Yor, at hindi niya akalain na si Yor ay patuloy na maninirahan sa isla pagkatapos ng kaganapang ito. Don't worry, after today, mapapatalsik ka sa isla. Hindi mo makikita ang mga taong pinagtatawanan ka, mahinang sabi ni Nangang Bolang. Biglang nanlaki ang mata ni Yor. Palagi niyang iniisip na ang mga sinabi ni Nangang Bolang kanina ay nakakatakot lang sa kanya. Ngunit ngayon ay tinitingnan niya ang ugali ni Nangang Bolang. Mukhang seryoso siya at wala namang balak magbiro. Sa sandaling ito, tila nawalan ng laman ang katawan ni Yor, dumidilim ang kanyang mga mata, dahil kung aalis siya dito at sa pamilya Nangang, wala siya, at mayroon pa siyang malaking problema sa kaligtasan. Paano niya haharapin ang lipunan kung wala ang greenhouse ng pamilya Nangang? Tatay, mali ako, mali ako. Alam kong mali ako. Mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Natarante si Yor para humingi ng awa kay Nangang Bolang, at direktang lumuhad sa harap ni Nangang Bolang. Hindi nagpatinag si Nangang Bolang sa ilalim ng kanyang walang pakialam na ekspresyon. Si Yor ay kanyang anak. Siya rin ang paborito niya. Ngunit ito ay tungkol sa Aaron. Para kay Nangang Bolang, hindi mahalaga kung sino ito ay isang anak na babae, ano ang problema. Nakita ni Aaron si Nangang Bolang at si Yor na nakaluhod sa lupa mula sa malayo. Hindi niya inaasahan na napakahusay ni Nangang Bolang. Hindi nagkusa si Yor na pumunta sa Nangang Bolang. Paano kaya nalaman ni Nangang Bolang ang tungkol dito nang napakabilis na? Pagdating niya sa Aaron, ibinaba ni Nangang Bolang ang kanyang ulo at sinabi kay Aaron na may apologetic na mukha, ang kakulangan ko sa disiplina ang dahilan kung bakit siya napakayabang. Tumingin si Aaron kay Yor, na natatakot na at tulala, at sinabing, ang pamilya Nangang ay may mapagmataas na kapital. Maiintindihan na ang iyong mga anak ay may ganoong ugali. Hindi masyadong naiintindihan ni Nangang Bolang ang kahulugan ng pangungusap na ito, at hindi niya ipinahayag kung may pananagutan ang Aaron o hindi. Sa kasong ito, maaari lamang husgahan ni Nangang Bolang para sa kanyang sarili kung paano dapat parusahan si Yor, upang ang Aaron ay walang pakialam sa bagay na ito. Nang akmang bubuksan na ni Nangang Bolang ang kanyang bibig, sinabi ni Han Sanchen, aalis ako ngayon. Dapat mong hilingin sa mga pinuno ng tatak na iyon na pumunta sa Yuncheng sa lalong madaling panahon. Kailangan ko ang kanilang presensya upang mapahusay ang halaga ng kanluran ng Yuncheng. Kung tungkol sa pagtulong sa iyo, na mahanap ang especially iya, dapat mong ayusin ito sa lalong madaling panahon. Sumagot si Nangang Bolang na ang maliliit na bagay na ito ay kaunting tulong lamang sa kanya, at handang hanapin ni Nangang Bolang ang mga especially iya sa paligid niya. Pagkatapos ng tanghalian, sa drill ground ng gwardya, tinawag ni Nangang Bolang ang lahat ng pangunahing tauhan sa isla,
kabilang ang kanyang mga nasasakupan at ang mga miyembro ng pamilya Nangang. Kung bakit dapat nating tawagan ang ating mga tao, ang dahilan ay napakasimple. Hindi man lang mapagkakatiwalaan ni Nangang Bolang ang kanyang mga kamag-anak. Kung tutuusin, napakaraming tao ang nakatitig sa kanyang kinatatayuan, umaasa na maaari niyang hatiin ang ari-arian ng pamilya Nangang pagkatapos ng kanyang kamatayan. Sa makatuwid, hindi imposibleng magkaroon ng mga especially iya sa kanyang sariling mga tao. Daan-daan ang mga tao, bawat isa ay may nagtatakang ekspresyon, dahil hindi nila alam kung bakit sila tinipon ni Nangang Bolang. Para saan to? Paanong ang daming tao na tatawagan ng biglaan? Maliban sa aming sariling mga tao, tingnan ang lahat ng iba pa. Mga matataas na opisyal ni Nangang Bolang, may importante bang mangyayari? Who knows? It's about Yor. Hindi mo ba alam na na-offend ni Yor ang VIP sa isla? Balita ko lumuhad na si Yor. Mukhang seryoso na. Tulad ng hula ng lahat, lumitaw si Nangang Bolang, at tahimik ang eksena. Walang kahit isang tao na humihinga. Ang posisyon ni Nangang Bolang sa islang ito ay makikita sa oras na ito. Kahit na sila ay nasasakupan o kamag-anak, lahat sila ay may malaking pagkamangha kay Nangang Bolang. Siguro nalaman mo ang lahat kagabi. Sabi ni Nangang Bolang. Siyempre, alam nila ang gabi ng putok ng baril, ngunit hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganitong bagay, kaya hindi sila masyadong nag-alala. Gayunpaman, ang sitwasyon kagabi ay tiyak na ang pinakamapanganib na sorpresang pag-atake, kung ang Aaron ay hindi nanguna, hindi naisip ni Nangang Bolang ang mga kahihinatnan. Mahahanap ng mga taong ito ang lokasyon ng Nangang Island. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Nagpatuloy si Nangang Bolang. Walang nang ahas na sagutin ang tanong na ito, dahil naiintindihan nilang lahat ang ibig sabihin ng mga salita ni Nangang Bolang, na siyang nagpapalam din sa kanila kung bakit sila pinatawag ni Nangang Bolang. Ito ay upang makahanap ng mga especially iya, at lahat ng naroroon ay pinaghihinalaan. Sa loob ng maraming taon, nililinis ko ang mga especially iya sa paligid ko, ngunit palaging may ilang mga tao na nawawala ang lambat. Inilalantad nila ang impormasyon ng isla ng Nangang sa labas ng mundo. Ang mga taong ito ay maaaring nakatago ng malalim sa aking paligid, o maaari kang magkaroon ng tiwala sa iyong pagtatago, ngunit ngayon, ang iyong maskara ay ganap na mabubunyag. Sabi ni Nangang Bolang. Kasabay nito, binibigyang pansin ni Nangang Bolang ang pagbabago ng ekspresyon ng bawat isa, ngunit hindi siya umaasa dito. Kung tutuusin, kung ang ilang simpleng salita ay makapagpapakita ng kanilang mga kapintasan ang mga especially iya, paanong mananatili ang mga especially iya na iyon sa isla ng ganoon katagal? Sa oras na ito, hindi pa lumilitaw sina Aaron at Bruce Lee, at lihim na nagmamasid sa sitwasyon. Medyo kakaiba pa rin ang pakiramdam ni Bruce Lee sa paghahanap ng especially iya. Si Nangang Bolang ay nakatuon sa bagay na ito, ngunit hindi niya nalaman ang bawat especially iya. Paano ito magagawa ng Aaron? Boss, malalaman mo ba talaga yung mga especially iya na yan? May mata ka ba? Tinanong ni Bruce Lee si Aaron. Walang gintong mata sa mga mata ni Aaron, ngunit ang kanyang banal na kamalayan ay maaaring sumalakay sa kamalayan ng sino mang ordinaryong tao. Hanggat gusto niya, malalantad sa kanya ang mga ideya ng lahat, para lang makita kung willing siya. Sa ganoong oras, iniisip mo pa rin kung paano aalisin ang babaeng iyon, kung paano maglalaro ng damdamin. Nakangiting sabi ni Aaron. Biglang nanlaki ang mata ni Bruce Lee. Nang malaman niyang mamamatay ang babae para sa kanya, pinag-isipan ni Bruce Lee ang problemang ito, ngunit hindi niya alam kung paano kakausapin ang Aaron. Hindi ko inaasahan na makikita ni Aaron ang iniisip niya. Matanda, paano mo nalaman? Tanong ni Bruce Lee na may hindi kapani-paniwalang tingin. Umiling si Aaron, hindi na nagpaliwanag pa, sinabi, ang ganyang babae, kahit kunin mo siya, hindi mo siya makokontrol, dahil ang buhay na gusto niya ay kasing yaman ng pamilya Nangang, sa tingin mo kaya mo. Gawin mo. Ang pamilya Nangang. Si Bruce Lee ay isang mababang antas lamang na tao. Hindi man lang niya maabot ang pamantayan ng kayamanan. How can he compare with Nangang family, boss? Nagbibiro ka ba? Ano ang maihahambing ko sa pamilyang Nangang? Sabi ni Bruce Lee na may mapait na ngiti, kaya kahit nailigtas mo siya, hindi ka niya pasasalamatan, at sa lalong madaling panahon ay sasaktan ka ng babaeng ito,
sabi ni Aaron. Naiintindihan ni Bruce Lee ang katotohanan ito, ngunit ayaw pa rin niyang makita siyang mamatay sa isla dahil sa kanyang sarili. Kahit na hindi na niya ito kayang magkaroon pa ng relasyon, mabuti na lang nakunin siya ni Bruce Lee at bigyan siya ng pagkakataong maghanap ng panibagong buhay. At least hindi siya makonsensya sa pagkamatay niya. Boss, may self-knowledge ako. Paano niya ako magustuhan? Ayoko lang na mamatay siya nang dahil sa akin. Sabi ni Bruce Lee. Masyadong tamad si Han Sanchen na sisilipan ang tunay na iniisip ni Bruce Lee, dahil ang paulit-ulit na paggawa nito ay makakaapekto sa kalusugan ni Bruce Lee. Kung sa tingin mo, maaari ko siyang ilayo, sabi ni Aaron. Salamat. Boss Bruce Lee tumingin kay Aaron nang may pasasalamat sa oras na ito. Natapos na ang lecture ni Nangang Bolang, at oras na para lumabas si Aaron sa isla ng Nangang bilang isang VIP, at hindi talaga siya nakita ng maraming tao kapag may lumitaw na bata. Maraming tao ang nagtataka kung kaninong anak ito, mahirap bang maliga bago sila pumunta rito hanggang sa dumating si Aaron sa Nangang Bolang. Sinabi ni Nangang Bolang, ito ang VIP sa isla. Tutulungan niya akong mahanap ang especially iya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!